Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na ang mga miyembro ng Holy Cross Mission Station Community at ang ating Mission Chaplain, Father Noy, at ang Mission Chaplain din ng Kaunlaran ng Sacred Heart Mission Station, Father Willie. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga din po, Bishop. Isa ito sa mga pinakamahalagang paliwanag tungkol sa kahulugan ng krus. Itong binasa natin na gospel reading ngayong umaga. At sa tuwing binabasa ko ito, parang nagtataka ako kung saan galing yung napakatinding takot ng ibang tao sa Diyos na akala mo ang Diyos ay napakasigasig na parusahan ng tao at itapon siya sa impyerno kapag siya'y nagkasala. Alam nyo, hindi ako naniniwala sa ganyang klaseng Diyos. Dahil hindi yun ang tipo o uri ng Diyos na pinakilala sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sa umagang ito, ang sharing ko sa inyo ay tungkol sa simbolo ng krus. Ang krus ay simbolo ng Diyos na nagliligtas. Alam niyo ba sa salitang Hebreo, ang pangalan ni Jesus ay Yeshua. At ang ibig sabihin sa Hebreo ng Yeshua ay ang Diyos ay nagliligtas. Ibig sabihin, mas gusto niyang makilala siya bilang Diyos na nagliligtas kaysa sa Diyos na nagpaparusa. Kasi kung minsan ginagamit nating panakot ang Diyos, tumino ka na dyan, magpakabuti ka na, kung hindi, baka parusahan ka ng Diyos. Narinig natin yung sinabi ng Panginoon sa ating gospel reading. Ganoon na lang daw ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang bugtong niyang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi pa niya, isinugo ng Diyos ang anak niya, hindi naman para husgahan o hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So ito yung magiging reflection natin, ang krus bilang simbolo ng Diyos na nagliligtas. At anong paraan ng pagliligtas ng Diyos? Hindi siya nagliligtas katulad ni Superman. Yung tipong pagkailangan mo siya, bigla na lang siyang darating at sasagipin ka niya. At syempre, masaya ka kasi naligtas ka sa sakuna at siya rin naman masaya dahil hindi naman siya nasaktan. Hindi ganyan ang paraan ng pagliligtas ni Kristo o ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ng Panginoong Hesukristo. Kaninang umaga, habang kasama ko nagkakape si Jesus, araw-araw kasi ugali ko yung gumawa ng kape, madaling araw, tapos hindi ko iniinom mag-isa yung kape ko, dinadala ko sa chapel. At kasama si Jesus na nagkakape, para lang tanungin ko, Lord, ano bang gusto mong sabihin sa mga taga-Katmon ngayon? At nung buksan ko yung aking breviaryo, yun yung prayer book ng mga pare, bumagsak ang isang estampita, at yung bumagsak na estampita ay mukha ng isang kabataan na kapatid sa kongregasyon ni Father Willie Samson. Si Father Willie ay Jesuit.
siya ay miyembro ng kongregasyon na tinatawag na Society of Jesus. Mayroon siyang isang kapatid sa Jesuit o kapwa Jesuita na namatay nung seminarista pa siya. Pinadala siya sa Cambodia bilang isang missionary. At ang trabaho niya doon ay magturo sa mga bata na may disabilities. Hindi naman sila'y sinilang na may disabilities. Mga batang isinilang na normal, ngunit dahil sa mga sakuna, dahil alam niyo po, dumanas din ng mga giyera ang Cambodia, at nung gumanas ng mga giyera, maraming mga mina, landmines, mga bomba na nantiling nakatanim sa paligid nila. At kung minsan may mga bata naglalaro sa bukid, biglang sasabog yung bukid, at kung hindi man mamamatay, yung bata o kabataan ay baldado na siya habang buhay. Hindi ko alam, napakarami pala ng mga bata at mga kabataan na nabaldado dahil sa mga landmines sa Cambodia. At nagtayo sila ng eskwelahan at doon nga nagmisyon si Brother Richie Fernando. Isang kabataan, mga siguro 26 years old lang siya. Hindi ko matandaan anong edad niya. Wala pa yatang 30 anyos. Minsan, isang araw, habang nagtuturo siya dito sa mga kabataan na baldado, may kapansanan, pumasok ang isang dating estudyante. Actually, pasaway ang dating nitong estudyanteng ito. Kaya maraming beses na siya nasuspende. Tapos, mukhang galit na galit siya dahil nasuspende siya, na disiplina siya ng principal dahil nga pasaway ang dating. Abay, ginawa ba naman niya, nung araw na yon, pumasok siya ng eskwelahan, may dalang granada. Tapos, hindi labas niya yung granada. Tapos sinabi niyang, pasasabugin ko kayong lahat doon sa loob ng classroom. Nagatrasan yung mga bata at kabataan na nag-aaral. May grills pa naman yung school. Hindi sila makalabas. Ang ginawa ni Brother Richie, medyo dahan-dahan, pumunta siya sa likod ng bata at niyakap niya yung bata. Sa kasamang palad, kasi hawak na yung granada at inalisan na ng pin yung granada. Basta pagbagsak nun, sasabog na siya. Akala niya makukuha niya yung granada sa bata. Pero yung granada natapon sa likod ng bata. At kaagad, sinunggaban ni Brother Richie at sumabog ang granada sa katawan ni Brother Richie. Niligtas niya. Hindi lang yung mga estudyante niyang mababait. Pati itong estudyanteng pasaway na kriminal at parang akmang papatay, nailigtas niya. Ang tawag doon, hindi lang pagliligtas. Ang tawag sa ganyan ay pagtubos. Kasi pwede ka namang magligtas na hindi ka nasasaktan Isipin niyo na lang. Ang Diyos, pwede naman niya tayong iligtas lahat, isang kumpas lang ng kamay niya, di ba? Kasi makapangyarihan naman siya Madaling iligtas yung mga nangangailangan ng kaligtasan, lalong-lalo na yung mga mababait. Pero mas mahirap iligtas ang mga pasaway dito sa mundo. Kung magulang ka, kahit ano pang masama ang nagawa ng anak mo pa rin yan, di ba? Kahit masakit ang ginagawa niya, mahal mo pa rin siya. Minsan tatawagin ka pang konsentidor. Ayaw mo naman yung nangyayari talaga sa kanya. Yung mamahalin mo pa rin ang isang tao,
kahit hindi siya kaibig-ibig, kahit wala siyang utang na loob, kahit pasaway siya, ibang klaseng pagmamahal yun. Yun ang pagmamahal na handang magligtas, hindi sa madaling paraan. Yung kaligtasan na tinutukoy natin dito ay katubusan. Yun yung narinig natin sa ating opening prayer kanina. Narinig ninyo ang ating opening prayer, Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Yun yung simbolo ng krus. Ang krus, actually, nakakatakot na simbolo yan eh. Dahil ginagamit yan nung unang panahon bilang parusang kamatayan para sa mga kriminal. Kaya isipin nyo lang, kailan kaya nagsimula na natanggap ng mga Kristiyano ang simbolo ng krus at sinasabit pa sa kanilang leeg bilang isang kwintas? Gayong napaka-morbid na sagisag ng krus. Ito'y sagisag ng pagdurusa na iniaatang lalong-lalo na sa mga kriminal. Pero nabigyan ng bagong kahulugan ang krus dahil kay Kristo. At ito'y hindi krus na parusa sa isang kriminal. Ito ay pagdurusa't kamatayan na kusang niyakap ng isang taong nagmamahal dahil ang pag-ibig niya ay pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na handang mag-alay ng buhay para sa minamahal. Yun ang tinatawag natin na pagtubos. Biro mo, si Brother Richie, ang niligtas niya, hindi lang yung mga estudyante niyang mababait, kundi pati itong estudyante na magpapasabog ng eskwelahan, na iligtas niya. Alam niyo yung batang yon na nagpasok ng Granada at naging sanhi ng kamatayan ni Brother Richie, nakulong yun. At nung nakakulong siya, sumulat yung parents ni Brother Richie doon sa hari ng Cambodia. At ang laman ng sulat nila ay isang pakiusap. At sinulat nila sa pakiusap, kung pwede, palayain na itong tao na naging sanhi ng kamatayan ng anak nila. Ang sabi nila, wala siya sa sarili nung ginawa iyon. Wala siyang intensyong maging kriminal. Bata lang siya, kabataan. Kasama siya sa niligtas ni Brother Richie sa pamamagitan ng buhay niya. Ito yung kwento ng ating pananampalataya. Ito yung kwentong taglay ng sagisag ng krus. Kaya sa tuwing magdarasal tayo sa harapan ng krus, sanang maramdaman natin hindi pagdurusa't kamatayan, kundi pag-ibig. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na hindi sumusuko at handang magbigay, mag-alay ng lahat para sa kanyang minamahal. Sabi nga sa John chapter 15, may pag-ibig pa kayang hihigit na dakila kaysa pag-ibig na laang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. So, mga kapatid ko dito sa Holy Cross, Katmon Mission Station, sana lagi kayong magkabuklod, magkaisa bilang pamayanan ng mga alagad ni Kristo na nakikiisa sa kanyang misyon, hindi lang ng pagliligtas, kundi misyon
ng pagtubos. Dahil kung kayo'y kanyang kaibigan, ibig sabihin nun, bilang kaibigan, nakikiisa kayo sa kanyang hangarin nang maligtas hindi lang sarili ninyo, kundi ang sandaigdigan. Lubhang ito'y ipagdusa o ikamatay, dahil ito lang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen.